everyone! Hello po sa lahat po ng mga Filipinos all over the world. So, ayun na nga po, binalita na sa TV Patrol ang tungkol sa petisyon ni Sir Danilo Ancero Lihay sa pagpapadeclare niya as a nuisance candidate kay presidential candidate Bongbong Marcos. So, Tatlo ang humihiling na kanselahin ng COMELEC ang kanyang Certificate of Candidacy. Kabilang ang nakabinbin ngayon sa 2nd Division, ang petisyon ng ilang grupo sa pangunguna ng Task Force Detainees of the Philippines. Pinapadeklara namang nuisance candidate si Marcos na isang nagangalang Danilo Lihay. Yan na nga po, November 18 yung hearing nila. I think 10 sila doon. Okay, so na-mention na natin iyon last few days, right? Okay, so ayan. Ang tanging makakapagpa-cancela lamang or makakapagpa-declare ng nuisance candidate sa isang presidential candidate ay dapat isa rin pong tumatakbo sa pagkapangulo. At si Sir Danilo Ancero Lihay ay qualified na presidential candidate this coming election, 2022 election, at sumunod po siya sa protocol ng COMELEC na kung saan within 5 days ng starting ng pag-file nila sa COC, okay, kailangan nakapagsumiti ka ng disqualification or nakapag-file ka ng petition to declare as nuisance candidate ang isang candidate din sa pagkapangulo. Yun po ang i-honor. Okay? Siya yung kumbaga may matibay, okay, na makakapag-disqualify sa isang katulad kay BBM. Alright? Then, so sinunod iyon ni Sir Danilo Ancero Lihay. Nag-file siya noong October 12. Okay? 8, 9, 10, 11, 12. So, pasok po siya. Then, meron po siyang solidong dokumento to testify, to prove doon po sa complaint niya, sa petition niya, para ma-declare as nuisance candidate si BBM. So, kung hindi ka po presidential candidate, okay, diba, isa kang petitioner din to declare as nuisance candidate or to disqualify BBM sa pagkapangulo, mapupunta ang iyong petition sa Supreme Court. So, madidismiss lang iyan ng Supreme Court. So, dapat talaga isang presidential candidate ayon sa batas, okay, ayon ito kay Sir Danilo Ancero Lihay na ayon sa batas, kailangan isa ka ring presidential candidate, sumunod ka sa protocol at may solido kang ebidensya. At na-mention na rin ito ng former Associate Justice ba yun, si Sir Carpio. Okay, na-mention na rin niya iyan kung ano yung qualifications ng isang petitioner na makakapagpa-disqualify kay BBM. So, si Sir Danilo Ancero Lihay, isa siya doon sa mga petitioners yesterday na kung saan hindi nga si BBM nakapag-submit ng verified answer. Okay, walang verified answer si BBM na ang kampo ni BBM na isumiti within 5 days. So, ayon sa batas natin, kailangan makapag-sumiti ka. Once na napadalan ka na ng subpoena, kailangan within just 5 days, may verified answer ka. Pero, si BBM, hindi po siya nakapag-sumite. So, dyan pa lamang po, kailangan ang mamumuno sa ating bansa ay sumusunod sa saligang batas natin. Hindi lawbreaker. Anong mangyayari sa ating bansa kung ang isang mamumuno sa atin ay hindi sumusunod sa saligang batas? At matibay ang dokumento, ang complaint ni Sir Danilo Ancero Lihay dahil kalakip doon yung 1993 na compromise agreement ng pamilyang Marcos including BBM, and it was ratified noong 1994 during Sir Fidel V. Ramos presidency, right? So, ayan, na hindi na sila pwede pa, alinman sa mga Marcoses ay hindi na pwede pang makaupo sa pwesto ng pagkapangulo. Isa iyon sa compromise agreement na pinirmahan nila sa ating gobyerno at meron pa silang isusole. Okay, ibabalik sa ating gobyerno na ilang trilyon iyon na mga nakaw na yaman. At inadmit nila doon sa 1993 na compromise agreement yung nakaw na yaman na naibalik na sa ating gobyerno. Inamin po nila iyon sa ating gobyerno.
So, ayan po. Maraming salamat po sa lahat po ng mga Pilipino. Kailangan po nararapat lamang na sumunod tayo sa ating batas. Okay? At huwag na tayong magpalinlang. Kailangan manindigan tayo sa katotohanan. Okay? At kailangan sumusunod tayo sa batas. Right? So, maraming salamat sa lahat po ng mga Pilipino na kumbaga bukas ang kaisipan sa katotohanan. Kasi hindi biro yung posisyon ng pagkapangulo. Okay? Marami tayong reklamo pagdating sa mga pangulo na nailuluklok natin, di ba? So, itong darating na 2022 presidential election, kailangan mas maging mapanuri tayo. Kung mayroong background na sila ng pandarambong, okay, pag nanakaw sa kaban ng bayan, at saka napatunayan ito sa Supreme Court, sa mga korte, napatunayan ito ng ating gobyerno. Right? And then, may tax evasion case pa. So, kailangan pumili tayo ng malinis ng puso, walang bahid ng korupsyon, walang bahid ng pandarambong sa bayan. Okay? Mas maganda nga yung umuusig sa mga tax evaders, isang crime buster, isang tax informer of the state. Walang iba kundi si Sir Danilo Ansaro Lihay, na mayroong platform of government na babayaran niya ang utang ng bansa after niyang mailuklok 1 week, I think, or 2 weeks iyon yung nasa platform of government niya, after niyang maupo bilang pagkapangulo. Okay? At kukunin niya iyon sa kanyang reward sa ating gobyerno, amounting 53 trillion yung nasa Supreme Court niya, partial reward iyon na naka-trust deposit sa Bureau of the Treasury. Iyan po ay katotohanan. Right? So, yun. Magiging malaya tayo sa utang, sa kahirapan. Hindi na magsasuffer yung mga anak natin and even the next generation. Magkakaroon sila ng isang bansa na malaya sa utang, sa kahirapan. Tutulungan ni Sir Danilo Ansaro Lihay ang 24 million poor Filipino families. May housing projects na ibibigay at kukunin niya iyon once again doon sa kanyang reward, ang 25 trillion. Kasi ang 3/4 noon, mayroon na si Sir Danilo Ansaro Lihay na compromise agreement sa ating gobyerno na ang 3/4 ng kanyang informers reward, tax informers reward, ay ibabahagi niya ito sa mga Pilipino. So, nandito ako since 2016. Isa ako sa makakapag-testify, isa ako sa mga Pilipino na makakapag-testify kung gaano kalegal si Sir Danilo Ansaro Lihay bilang isang tax informer of the state in connection to the global ill-gotten wealth of Marcoses. Siya lamang ang tanging lumaban sa mga oligarkiya upang muling maibalik ang mga nakaw na yaman ng mga Marcoses and cronies sa ating bansa. Okay, mula noon hanggang ngayon, si Sir Danilo Ansaro Lihay ay nanindigan sa katotohanan at kahit pa na marami ang humahadlang sa kanyang reward sa ating gobyerno, subalit nanindigan siya sa katotohanan upang maitulong itong reward niya na ito, 25% tax informers reward doon sa ibalik sa kaban ng bayan ng mga nakaw na yaman ng mga Marcoses. At ito naman ang legal na itutulong niya sa sambayan ng Pilipino, sa mga Pilipino at sa ating bansa. Ito yung mga, ito ang presidential candidate na dapat natin na suportahan. Okay? So maraming salamat po. God bless Pilipinas. Sarap lang dito sa probinsya, pwede ka mag-aalaga ng hindi na tama. Hindi ka masarap. Guys, so guys, galing kami kay Kuya Mura. Pasan na naman ni Ding.